Ito yung naglap winner namin. Baseline po namin, 12 points. Sa breeding kasi nagsisimula achievement na hinahangad natin sa karera. Number 1 po sa namin nun. Sa NCPS pa dati. Diyan naglalaro kami mapa norte. Alos ito kasi ngayon na lang tong mga trophy. Karamihan nun certificate lang po talaga. Anong bago? Oo, mga certificate lang. Tapos mga lang kung anong pa-premyo sa pooling. Dito po kasi pag pooling lang, wala ka naman matatanggap dito kahit certificate. Oo, wala po. Pera-pera lang talaga ang sa pooling dito. Pagdating sa mga fun race, sa sprint, doon na po nagkakaroon ng trophy. Tapos certificate yung mga 10 or 5th. O doon po ako nagsimulang makilala sa racing pigeon. Tapos pinagpatuloy ko lang yan mga ni boss, yung mga advice niya sa akin, mga turo niya. Tapos one time pumunta siya dito sa akin, may pinagkatiwala siya sa akin, 2 YB. Yun na yung 12 points line. 12 points. Oo, yun na yung ginamit kong na panlaro yung mga YB. Unang produce ko noon, nakapagpauwi ako doon ng MacArthur. Yun yung simula nang nakapagpauwi ako ng derby. Kasi karamihan ng laro ko, hindi pa umaabot ng derby, wala na kami ibon. Tapos yun, brinid ko lang ng brinid yung nilaro namin sa iba-ibang local clubs. Yun, nagbigay ng mga achievement, karangalan. Tapos sinubukan din namin sa national, sa EDL. Yun po, nakapagpatapos rin kami sa EDL. Andito yung ibon na yun nandyan? Oo, andyan mismo. Pwede makita. Ito po yung Sino yun? 12 points? Hindi po, ito. Itong lap winner sa EDL noon. May sisiw Ang dahil pang pala dito ato yun. Ring neck. Ito. Ito po. Ito din po yan, EDL finisher. Yung lahi ng 12 points. Kalbayog. May infuse din po ito ng 12 points. Ito yung naglap winner namin. Dito pa siya. May ngayon sisiw. Nagsusubo. Lalaki. Tapos yung asawa niya rin po is finisher din ng kalbayog. Kalbayog finisher. Oo. Ito po yung pinaka baseline po namin. Ano lahi? 12 points. Ito na siya. Ano lahi ng mga 12 points? Ito na yun. Boss Con, kwento ng Thailand nyo na panalo at sino yung magulang? Yung Thailand po, ito yung parents nila. Si 208. Ito yung hen. Ito po, direct na anak to ni 12 points mismo. Yung galing kay Sir Pogi. Master Bombay. Kay Master Bombay. Ito po, sila po yung magulang ng namin sa Thailand Master. Tapos ito, halos lahat po yan, 12 points line. Yan na lang yung ito na lang ang hawak ko. Tapos yung mga pang sprint ko po ito. Yung crack 50 to. Ito po. Iniwalay ko. Yan? Yung bago mo sila i-breed, paano mo hinahanda yung mga breeder mo? Yun po. Bago ko sila ipagpares, ganito po kasi pag pairing season, andito sila. Pero pag off na po yung breeding namin, nakahiwalay po lahat yan. Dito ang naiiwan, puro langkak. Yung mga hen doon sa mga nakakalipad.
Kasi, Nandiyan sa oo, ano, dapat po kasi yung hen, kailangan nakakapag-practice sila na palipad-lipad para di dapuan ng ano, sa pola. Kasi tsaka Kasi, yung oo, nangingitlog yan. number 1 yung tinatamaan ng sapola yung mga hen gawa ng pangingitlog. Kaya, yun, pagtapos po ng breeding, bukod lahat sila mga hen. Yung kak, ito lang po, individual. Hindi kasi pwede pag sama-samahin yung kak sa ano nagbubugbugan. Kaya ganito. So, ganun lang din yung ano, preparasyon mo sa... Kaya ano po, before tinitignan ko yung condition nila kung pwede nang ipares, kung maganda na yung texture ng balahibo, namumulbos na. Tapos before, bago ko po isalang, pinupurga ko ulit yun bago sila mag-mate. Oo. Pinupurga. Tapos yun, continuous na po pagbigay ng mga suplemento. Kasi number 1, sa breeding kasi nagsisimula yung natin kumbaga achievement na hinahangad natin sa karera. Kasi kung dito pa lang sa breeding, pangit na yung ipoproduce mo na panlaban, siguro pagdating sa karera, mababa rin yung tsansa. Kaya, so, ito, yung mga... nagko-concentrate sa breeding. Opo, breeding. Sa mga tinututukan mo. Oo, isa po talagang breeding. Tapos ito, mga pampadala sa yung mga panglaro po. Naka rin sila. Naka-isolate isa-isa. Mga Panglaro saan yan? panglaro ko po ito ng South dito sa PPFCI. Tapos ito kay Boss sa PHA. Ayan, pang PHA. Tsaka BBCM. Mga pang pala. Naka-durable banded yan Ipapadala na yan ngayong Ipapadala sa Manila. Oo, ngayong 29. Pagtapos niyan, ilalagay ko na dito yung mga hen para sila na yung Tapos pagtapos rin nung sa taas, ito iakyat ko. Mag-ano pa. So yun. Medyo mahaba-haba na yung video natin. Ano mapapayo mo sa mga katulad, mga baguhang pansier na gusto magsimula sa pagkakalapate? Yun, ang mai-advise ko lang po sa mga newbie na katulad namin ni Sir. Yun, wag lang kayong mawalan ng wag lang kayong mawalan ng tiwala sa kakayahan nyo. At maghanap rin paminsan-minsan ng sir, yung mentor. Kasi number 1, kailangan din ng mga newbie yung may mentor May mga para pagtanungan, Oo, para nang sa ganun, di ka mapunta doon sa maling Kasi karamihan sa sinasabing veteran, sinasamantala yung mga newbie, 'di ba? So kami po hindi namin ang ganyan. Magbibigay kami ng advice, ganito ganyan na dapat pagdating sa ibon, kung kayo mag-a-acquire, una, alamin nyo muna yung pan-share kung kilala. Pangalawa, yung history ng hawak nilang ibon, kung nagpapanalo ba yun o hindi. Para nang sa ganon, hindi po masasayang yung pera nyo, hindi masasayang din yung pagod pagdating sa breeding. Kasi yun lang ang doon pa lang sa part na yun, masusubok nyo na kung honest breeder yung kausap nyo o hindi. Sa mata natin, sa mata. Yeah, sa mata. Sa mata kayo titingin, huwag sa mata ng ibon. Yun. Shoutout sir, baka may shoutout ka. Yun, shoutout kay Boss S1. Sa buong team ng CPFL, Calabanga Pigeon Fancers League, dito sa mga player at sa PPFCI, CSHPCI, sa Bar PC, lahat po ng club dito sa Bicol. Shoutout po sa inyo. And yun lang po. Thank you. Ayun, ayos. Maraming salamat, Sir Idol. Ikaw, baka may shoutout kayo. Shoutout sa inyo sa next video namin.